Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So una sa lahat ho, wag po kayong magtataka kung bakit wala na ho tayong live. Magbabalik po ang ating live. Inaano ko lang po ang ubo ko kasi may konti pa akong ubo mga ka-action, mga kakamping. Nakakahiya naman kasi na mag-live tayo na panay ubo ako sa aking live. Okay? So ito ho mga ka-action, pero maraming salamat pa rin sa full support nyo sa aking mga videos na ina-upload ho mga ka-action ha. Ito kasi ang paggawa natin ng video is minuto lang ho ito. Sa live kasi inaabot tayo ng mahigit isang oras, kaya baka mamaya ubuhin ako ng ubuhin sa live natin, nakakahiya ho sa inyo. So maraming salamat po ha sa suporta nyo. So ito ho mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Kapapasok pa lang po ito mga ka-action na news regarding po ito sa isang DDS vlogger o pro Duterte vlogger, kasi sinilbihan po ito ng search warrant. Okay, matapos nga po na nagpakalat ito ng fake news tungkol sa kay General Torre na ospital daw ito. Okay? So ito na nga ho ang kasaang ano natin mga ka-action. At saludo ho tayo dito kay General Torre, kasi talagang siya lang talaga ang malakas ang loob para ireklamo itong mga tao na ito, either kay dating Pangulong Duterte at dito man sa mga vlogger na nagpapakalat ng maling informasyon. Kaya nga po, yun po yung naging purpose ng Tri-Committee na ipatawag ang mga fake news vlogger para mag-explain. Okay? So, ito ho mga ka-action, basahin po natin itong news po. Ano? Ayan, mag-a-attach po sa screen na makita nyo po ang ating binabasa. Okay? Ayan. Look, umano'y pro-Duterte vlogger at lead convener ng Maisog Rally sa Cebu, sinilbihan ng search warrant sa bahay matapos ipagkalat na na-ospital si CIDG Chief Nicolas Torre. Ayun. Sinilbihan ng search warrant. Okay? So ano ba itong sinabi niya? Ano bang naging post nito ni dito kasi ito i-click nga natin itong sa picture. Ayun, ito yata si John Abines. Ayan, si John Abines ho mga ka-action. So ito kasi yung ipinagkakalat niya. Basahin ho natin ha. Isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang? O baka KOGC pa mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. Diba, General Torre? Grabe naman. Grabe naman to, bulaklak. Oo, dito pa lang sa post na to ay very very malicious ho ito mga ka-action, mga kakamping. Kaya ngayon kung ano man ang nangyayari sa buhay niya ngayon na dito kay John Abines, deserve mo yan. Ay nagpapakalat ka ng maling balita. So nag-react nga ho dito si General Torre, which is maling-mali po ito, ganito mga ka-action, mga kakamping. Hindi po natin ito tinutolerate, no? At isa din po tayo na nagdidibang sa mga maling informasyon. Kaya marapat lamang ito na talagang matuto para na sa ganun itong gagawa pa magdadalawang isip na hindi na sila gagawa once na may mga tao talaga na umaaksyon dito sa mga fake news tulad ni General Torre. Okay? May post po dito si General Torre. Basahin po natin itong naging post niya. So ito po yung post ni Nicolas Torre III. Siguro sa kanya po ito kasi may check, legit po ito. So basahin po natin itong naging statement dito ni Nicolas Torre, ni CIDG Chief. Ayan. The bagong Pilipinas way.
Dear Mr. June Abinis, Action Hub, Consequences, ipinakalat mo na na-ospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging action ko? Question mark. Sumandig ako sa batas. Naniwala ako na mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more. Ayan, innocent than you. Ayan. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginagamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media? Question mark. Action Hub, Consequences, sir. At yung pagtatarantado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado. Reminder, bagong Pilipinas na po, wala na pong patayan. Pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Yun ang naging statement ni CIDG Nicolas Torrejo, mga ka-action, 8 hours ago. Ayan. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang nga sinasabi natin. Alam nyo mga ka-action, itong mga DDS vlogger, parang akala nila, ang iniidolo pa nila ang nakaupo. Kasi kung makaasta sa kanilang mga social media platform, akala mo sobrang talino at sobrang nakakataas. Sus Mariuset. Diba? O ano na mangyayari sa'yo? O ayan ha, binibigyan ka ng karapatan na ipagtanggol ang iyong sarili. Baka naman mamaya sasabihin naman ng mga kapwa mo supporters, winalang ka na ng karapatan. Grabe. Yan po mga ka-action. Kaya ingat-ingat po sa pagpupost. Kung ang pagpupost ay hindi naman totoo at ang purpose ay manira lang ng tao, nako, huwag nyo na pong ituloyan. Kasi talagang may kaparusahan po yan. No? Maraming salamat General Torre sa lahat ng ginagawa mo para sa bayan at sa walang takot na mag-file ng reklamo sa sino mang tao na nagkakamali. Suportado ka ho namin. Maraming salamat po at mabuhay ka po, CIDG Chief General Torre. So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.